pagkababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Datapwat sino mang nagbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisip ng palataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kailaliman ng dagat. Sa aba ng sanglibutang dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaon, pinanggalingan ng kadahilanan. At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggan. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo ay dukitin mo at iyong itapon, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata kaysa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Verse 10, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Verse 11, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at naligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iniwan niya ang 99 at pasasa kabundukan at hahanapin ang naligaw? Verse 13, at kung mangyaring masumpungan niya ay katotohanang sinasabi ko sa inyo na magagalak ng higit dahil dito kaysa 99 na hindi nangangligaw. Gayon din na hindi nga kalooban ng iyong amang nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. At kung magkasala laban sa iyong kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Verse 16, datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng 2 saksi o 3 ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Verse 18, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng 2 sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanyang may utang na 10,000 talento.
datapwat palibhasa'y wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinaniwalaan siya at ipinapatawad sa kanya ang utang. Verse 28, datapwat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niyang alipin na sa kanya'y may utang ng 100 denaryo. At kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. Verse 30, at siya'y ayaw at yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Verse 31, nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lubha at nagsiparoon at sinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Ang napili ko pong verse ay verse 4. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Parang sa akin, dahil ako ay isang guro, na naka-encounter ako ng mga bata. At ito yung napili kong verse dahil sinasabi dito ng magkaroon tayo ng isang pananampalataya na katulad ng isang bata. Ang mga bata ay marunong magmahal, pure love yung ibinibigay nila. Meron din ang mga bata ay full of faith din. Nananampalataya sila kung anong sasabihin ng mga matatanda sa kanila. Tulad ng ating mga anak, pag nangako ang mga magulang, gusto alam ng bata, natutuparin ng magulang, ng kanyang magulang mga pangakong yun. So magiging excited ang mga bata to look forward doon sa mga pangakong yon. Sana gayon din tayo sa mga pangako ng ating Ama. Ang mga bata ay gustong matuto, palaging nagtatanong. Ito yung mga nagsasabing, why? Paano? Ano? Bakit? Ganyan, nagtatanong sila palagi. Hanggang sa minsan, naiinis na tayong sumagot sa dami ng mga tanong nila. Pero dapat ganun din tayo bilang mananampalataya. Ang mga bata ay honest at yung sasabihin nila kung ano yung nasa isip nila. Wala silang pakialam. Hindi sila walang mga alinlangan na, kapag sinabi ko to, baka sumama ang loob niya sa akin, ganyan. Kahit ano pa man, gaano pa man ito kasama para sa isang bata, pwede niya itong masabi. At minsan, sa pagiging guro ko, nasasabihan din ako ng mga bata, mga estudyante ko, na nakakapag-isip ako na oo nga naman, may mga kailangan pa akong i-improve bilang guro. At yun ay isang magandang palatandaan na dapat tayong mga matatanda ay maging
may teachable heart din at natututo at nag-a-accept ng ating mga kamalian. Ang mga bata ay marunong ding mag-appreciate ng creation ng Panginoon. Pag nakakita sila ng mga kamangha-manghang bagay, palagi nila 'tong tinitingnan. Okay. Nung bata pa ako, naisip ko, ano kaya beyond sa langit? Pag ako'y dahil sa probinsya lumaki, naghuhugas ako sa may batalan kami. Ibig sabihin ng batalan yung open space siya, walang bubong. At sa gabi, pag ako yung toka na hugas ng pinggan, maraming mga nakikita kong bituin sa langit at namamangha ako sa creation ng Panginoon. Ano kayang beyond that mga stars? So ngayong nalaman ko na doon nakatira ang ating Ama, beyond the stars, parang ang sarap pumunta doon, lumipad at gano'n. Okay, at ang mga bata ay inosente. Una sa lahat, inosente. Dapat maging inosente tayo. Hindi tayo naglalagay ng mga makakatisod sa ating kapwa. So, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa mga paalala na dapat kami ay magkaroon ng isang pananampalataya na katulad ng isang bata. Magkaiba po Panginoon yung childish o parang isip bata. Pero ito po ang sinasabi ninyo na kapag kami ay naging parang may pananampalatayang isang katulad ng isang bata, kami ay great sa iyong kaharian. Hindi po namin nahinangad, Panginoon, na yung mga bata kasi hindi sila naghahangad ng mga bagay na katulad ng isang matanda na may mga pagpapaimbabaw. Sila ay bold, Panginoon. Sila ay sasabihin nila kung ano yung nasa isip nila. Makakasakit man ito o hindi sa kanilang kapwa. Kaya Panginoon, turuan niyo rin po kami maging bold sa pagbibigay ng mga payo sa aming mga kapwa, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid. Kung ito man po ay makasakit sa kanila, pero makakapagbigay ng tama na sinasabi sa Bible, turuan mo po kami, Panginoon, na maging katulad ng isang bata. Umasa sa iyong mga pangako at nawa ang mga karinig ngayon ay magkaroon din ng ganong pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Marami pong mga bagay dito na magagamit namin sa paglago bilang isang Kristiyano at maging isang katulad mo. Kung paano din namin, Panginoon, patawarin ang aming mga kapwa kung nagkasala sila. Hindi po dapat binibilang sa kamay kung bakit kami magpapatawad. Sapagkat ang pagpapatawad, Ama, ay healing para sa mga nagkaroon ng masamang loob. Kaya po, Ama, dinadalangin po namin na mapagpatawad kami sa mga nagkasala sa amin. Dahil kayo ay isang amang mapagpatawad. At si aming Panginoong Hesus, dahil sa pagkabayubay niya sa krus, ibinigay niyo ang bugtong niyang anak para sa amin, na bagamat hindi kami karapat-dapat, ay minahal niyo kami nang walang condition, Panginoon. Unconditional love ang binigay niyo sa amin. Nawa magkaroon din kami nito, Panginoon, kagaya ng unconditional love na binibigay ninyo sa amin. Ito po ay aming pinapanalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Jesus. Amen. Amen. Thank you for joining us sa Chapter a Day Daily Devotions Online. I'd like to thank you, Mildred, for sharing today.
Thank you. Thank God you po so much. bless. God bless. Good night.